Tuwang-tuwa ako dito sa mga hinahain na batas ngayon patungkol dito sa firing squad. Bagamat ako ay alam ko hindi ito matutupad kasi haharangin to. Sino bang mag-a-approve nito? 'Di ba? Yung mga mambabatas. Sino ba yung mga kurakot? Hindi sila rin, 'di ba? But anyway, at least, 'di ba? They tried. Simulan. Kasi laging ganun eh. Ako, yun ang prinsipyo ko sa buhay. Yung just show up, di ba? Yung ayaw mag-exercise, tinatamad ka mag-exercise, okay lang, just show up, punta ka lang sa gym. Bukas, makalawa, nag-gym ka na, makikita mo. O, after 1 month, after 2 months, after 3 months, lakas mo na bumuhat. Ganyan din sa jogging. Minsan tinatamad ka, just show up. Lakad ka lang. Mamaya-maya, bukas, kinabukasan, 1 month, nagmamarathon ka na. Laging ganun. Mag-i-start lang yan sa simula. Kaya itong firing squad, hindi man tumatupad ngayon dahil marami sa ating mga buhaya. So, hindi matutupad to ngayon. Sigurado ako. Pero at least, nagsimula tayo. At ito hinaharang na nga, mga partners. Ngayon pa lang. Kayong pa lang. Ayaw nga ni Chua. May palagay ko. Paano ko, Jolly? Paano kung halimbawa, matupad? Matupad na, di lang anghel ka, di ba? May parang espiritu na pumasok doon sa mga utak ng mga mamabatas. Mas marami yung umayon doon sa batas na yon. Mukhang wala matitira sa mga kongresista. Ubus sila doon. Kahapon nga, nag-uusap kami ni Laban at Baysana, sabi niya, kwentuhan lang, backstage, sabi niya, dapat magkaroon ng batas na bitayin yung mga chismoso. Naku po. May firing squad ka na sa kurap, bitayin pa yung chismoso, hindi kaya maubos ang Pilipino nito. Ilan na lang tayong pambira. Ang lungkot nun. Ano nang mangyayari sa atin? Tapos ngayon, meron pang issue. Ipapatawag pa yung vloggers. Mukhang uubusin tayo dito. Ano masasabi mo dyan, Jay? Nagkakagulo-gulo na nga sila eh. Iba yung sinasabi ni Fernandez, iba din sinasabi ni ni Barbers. At ang malala dito, yung dapat gawin ng mga magulang, parang ang nangyayari gusto atang ipagawa sa mga vloggers ng mga congressman. Hindi, ito yung hirap sa mga yan yung hirap sa mga congressman. Hindi nila muna pinag-aralan bago sila magpatawag ng hearing. Kasi biruin nyo ang sinasabi kasi nila doon is para para daw makaiwas na maimpluwensyahan ng mga kabataan, ng mga vloggers na nagpapakalat ng fake news at mga vloggers na mga nagmumura. Hindi nila alam, hindi alam ng mga congressman na ito na ang bawat upload po sa YouTube, Facebook at saan man social media platform, may mga guidelines po na sinusunod dyan na hindi nila alam. So, bakit hindi nila alam? Kasi nga hindi nila pinag-aralan. Kasi nga gusto ang kanilang gusto lang mapatawag ang mga vlogger at eto na naman yung sunod na gipitin. Baka mamaya hindi na magkasya dyan sa Congress sa kulungan dyan. Pero Jay, hindi ba parang nag-iba? Kasi yung una, ang nababalita patungkol sa Pogo. Diba, Pogo? Tatlo nga daw Tapos ngayon, nag-iba na. Nagiging hindi tayo magandang halimbawa itong mga vloggers. Ang kasi daw nila, tatanungin daw nila dun about sa Pogo. So, ang tanong dyan, kasi Pogo daw ang nagpopondo sa mga vlogger na to. Yun ang sinasabi nung interview ni Boy Google tsaka ni Barbers. Ito pala mga fake news So, yun nga, na parang i-connect nila sa Pogo. So, bandang huli, ang bunga nito, Duterte na naman. Malamang sa malamang. Sa Duterte na naman nila idadaretso yan. At ang isa sa pinaka, dito, yung kaya katulad yan. Kaya minsan, hindi mo talaga maiwasan yung karma ay high-tech na. Habang ini-interview si Barbers, nasupalpal siya ng isa sa mga anchor ng napanood ko yun. Ng Net25. Kasi sabi kasi ni Barbers, gusto niyang imbitahan ang mga legendary or mga matataas na ang karanasan sa pagiging journalist. Para daw magabayan or maanuhan daw yung mga vloggers. So sabi nung isang anchor ng Net25, ayoko. Kasi kung may maling ginagawa, mali talaga ang ginagawa ng mga kasamahan mo. Yun, hindi siya tumawa na lang.
Tsaka maraming kalokohan din yung ibang vlogger. Sana patawag nyo. Isa sa kaya nanalo si BBM dahil dyan sa Talano Gold. Wasa na yung Talano Gold. Sino bang nagpakalat niyan? Di ba mga pula vloggers yun? Oo, totoo diba? Yan, Coach Oli. Dapat patas lang. Ang dami nilang pinakalat. May mga nagpapakalat pa nga dyan na magiging ang dolyar daw ay 1:1 sa peso. Di ba? Dapat yung mga ganun ang pinapatawag, hindi yung mga nagsasabi ng katotohanan tapos ayaw lang nila. Halimbawa, itong blank space, itong fill in the blank sa budget. Di ba? Ang laking problema natin dyan. Yan galit kayo sa sumisigaw. Pero, totoo namang problema ngayon yan. Yes. Ngayon nga, nagkalokohan Bakit? Si Kimbo, inamin, may blank space. Nako. Tapos, eto, sinasabi nila, wala. Pinirmahan. Sinabi ni Ontiveros, sinabi ni Chis Escudero. Ito si Chis Escudero, baon na baon ka. Baka nagbabaon ka dyan. Kita mo, sumasabi ka, anong masasabi mo ngayon, partner, dito kay Kimbo? Kay Kimbo. Before we jump to Kimbo, I just want to make a point doon sa sinasabi ni Jay Lagyan kanina. natin ng harang dito. Regarding doon sa... Isa niyan ni Ben Tulfo. Regarding dito sa mga vloggers na ipapatawag dyan sa Kongreso, no? Ang sabi nila, mga kababayan, ay yun nga, dahil daw ang espekulasyon nila, pinopondohan ng Pogo at mga drug lords. Parang wala akong kilalang ganun. Ang dami kong kilalang vloggers, pero ni isa sa kanila, walang pinopondohan ng mga ganyan. And ngayon, ang pinagdidiskitahan nila, itong gusto daw nilang maging safe ang social media para sa mga kabataan. Tama yung sinabi mo, Waring Jay, kanina. For your information, Mr. Senators, yung mga social media, Mr. Senators and, Congress pala, Congress, meron pong tinatawag na analytics at meron pong tinatawag na mga rules and regulations sa Facebook, Twitter, and all that, na ipinopromote po yan. Kasi pagka nag-ano ka ng nag-set up ka ng account ng Facebook, tatanungin ka doon kung ilan edad mo, ganyan-ganyan. Siyempre, yung mga usapang matanda, hindi yan ipopromote sa mga bata. Yan po Ano yun. naman yung usapang matanda? Usapang matanda, like politics, at katulad ng gusto mong pag-usapan. Yung mga chicks ba? Mga chicks ba? Pambira, bumelta sa akin. Yan. Ganun lang po mga sir. Halatang-halata ho na talagang, sa bagay, okay lang naman na pag-usapan nila kasi wala nga talaga silang alam. Like sa YouTube, meron po yung tinatawag na nakikita po namin sa analytics kung ano yung mga nanonood sa amin. At karamihan sa nanonood sa mga political vloggers ay mga matatanda. Wala po nanonood na bata dyan. Tsaka master, no, maputol lang kita sandaling-sandali lang. Alam mo, hindi tayo papabor dyan na yung parang gusto nilang pag-usapan. Palagi, yung konting yung kakapiranggot na chismis or yung gusto nilang pag-usapan dadaan sa hearing. Lalahanin nyo, pera natin ginagastos dyan kada hearing. Tuloy mo, master. At syempre, ang ang iniisip ko baka yung mga vloggers na sumusuporta sa mga kalaban nila, contempt para hindi makapangampanya. Parang gano'n, di ba? But anyway... Pero saglit, bago mo anuhin yan, meron kasing kapapasok lang na balita. Ipapatawag na daw si Attorney Trixie at Jay Guevara sa February 4, 9:30 hearing. O yan. Ayan. Markahan mo na yan, Jay. Brother Jay, gusto mo sumama? Hindi, kasama. Andyan na siya. Kasi ano ba? silang dalawa ni Attorney Trixie. Malamok daw doon, magdadala akong Colombo. Ayan. But anyway, going back dito kay Stella Kimbo. Stella Kimbo, how are you? But anyway, no isang linggo lang hinahabol ka ng mga reporter at pumasok ka bigla doon sa artista van mo. Di ba? But anyway, noong isang linggo mga kababayan, itong si Stella Kimbo, si Representative Stella Kimbo, ay tinatanong po ng mga reporter kung ano ang masasabi niya doon sa mga blank pages doon sa bicameral report. No? At hindi po siya nagsalita. Nakipag-usap siya sa mga doon sa mga reporter, pero yung tanong hindi niya sinagot. At ngayon, mga kababayan, actually kahapon, nagsalita na po siya na inamin nga niya na meron po mga blanco doon sa bicameral committee report. No? At yun ay parang sinasabi niya na parang mga notations lang daw ito. Kumbaga,
hindi pa ito yung final. BICAM report yun. Yun ang pagbabasihan noong pipirmahan ng Pangulo. No? Yun ang aamyandahan, yun ang iraratify, tapos yun ang pipirmahan ng ng Pangulo. Pero nakakatawa dito mga partner, hindi ko alam kung nag-uusap-usap sila eh. Magkakaiba sila ng mga sinasabi. Merong, natulad ni Senator Chis Escudero, ang sinasabi ni Senator Chis Escudero at ni Senator Grace po ay wala daw pirma. Sinasabi naman ng ibang mga kongresista, katulad ni Senator Congressman Ungab, at ni si Raul Lumanuel, mayroong pirma at may mga blanco. At pinatotohanan naman yan ni Estela Kimbo. Pero kanina, may narinig na naman tayo isang kongresista na wala na naman daw blanco. Sa katauhan yan ni Mr. Chua, na representante ng Maynila. So ngayon, hindi natin malaman kung sino-sino ba ang nagsasabi sa kanilang katotohanan. Naglalabo-labo na eh. Dito, sa mga behavior nila, mga kapatid, mga behavior nila, halatang-halata na meron talaga silang itinatago. Kasi kung wala silang itinatago at pare-parehas yung nakita nilang papel, magkakatugma-tugma sila ng mga sasabihin. Kaya lang ang problema, hindi sila nagkakatugma-tugma mga partner. So ibig sabihin dito, magkakaiba ang kanilang opinion at ako, balita ko, katulad ng kunwento ni Banat Bay, medyo nagkakaroon ng konting iringan dyan sa Kongreso. Na, di ba itong si Sandro Marcos, siya yung nagtanggal kay Saldico bilang APRO chairman at ipinalit nga ni Sandro Marcos itong si Estela Kimbo. So medyo nagkakaroon ata ng tampuhan at mga inggit-inggitan silusan. So nagkakaroon ng dalawang paksyon, Martin Romualdez saka Sandro Marcos. So nagsisimula na sila. O may dudugtong ba kayo doon mga partner? Oo, sa dyan sa kay BICAM issue na yan. No? Ang daming nagpatunay, ang daming sinungaling, no? Isa na yan si Risa Ontiveros. Kunwari ako si Paduano, nag-explain ka. Ang hirap kasi sa inyo. Ito, acting. Ang hirap kasi sa inyo, ang hilig nyo makisawsaw, wala naman pala kayo alam. Katulad yung ginawa ni Ikaw yung si Jay Guevara. Hindi, ang gwapo mo, coach eh. Pag si Paduano na lang yung kaharap ko, nadidistract ako sa iyo eh. Iba yung kay Paduano eh. Nagmumugtong yung galit ko dun eh. So dito tayo mapunta, no? Ito isang malaking patunay na napakasinungaling talaga nito ni Risa Ontiveros. Kamakailan lang naglabas ng sinabi niya na wala daw siyang nakitang blanco kahit hindi daw siya pumirma. Akalain mo yun, hindi ka na nga pumirma, umepal ka pa. Diba? So dito natin na talagang napakasinungaling nitong senator na to. Idugtong na rin natin dito yung ginawa niya kay Pastor, no? So isa talaga na talagang hindi ka panipaniwalang mga paratang, no? At dito natin dito natin mapagtatanto na talagang hindi talaga dapat paniwalaan to. Puro lang talaga drama, puro lang talaga paninira ang laging nasa utak nitong senadorang to, no? Kasi biruin mo yung ginawa nila kay Pastor, lahat naman yun, halos yung mga kaso doon, puro naman hanggang ngayon, wala nga silang hindi nga nila mapatunayan, hindi nila maiano sa kung totoo man yun, diba? At lahat naman yun, gawa-gawa lang nila. So ngayon, tingnan nyo, sa nga nito ni Risa Ontiveros, talagang grabe, sobrang ba't ba kasi nanalo to, no? Hirap kasi kay BP Sara, tinulungan kasi ito eh. Tinulungan kasi ng mga Duterte to, kaya nanalo to eh. Pero ngayon, talagang nasusupalpal kayo dyan sa BICAM na yan, biruin nyo. Sino papaniwalaan namin ang tanong? Si Risa Ontiveros, si Chis Escudero at Grace po, o si Manuel at Kimbo. Kasi sabi nila, meron daw talaga eh. Yun nga lang, may mga kababalaghan na ginawa silang alibay doon sa BICAM na yun. Itong kabilang panig naman sinasabi, wala daw silang nakita. So parang pinapaikot-ikot nila yung mga tao, ginugulo nila. Eto ganito na lang. Tingnan natin kung sino mas magaling, si Kimbo o si Risa Ontiveros. Mas magaling saan?
Linawin mo. Sa lahat ng bagay, bahala na sila kung ano saan sila Si magaling. Risa, asa magsinungaling. Siguro parang mas the best pa rin sa akin si Risa. Si Risa pa? Oo, kung sa magsinungaling, mas grabe si Risa. Ito. Paligsahan na lang kayo para malaman natin kung sino ang nagsasabi ng totoo. Si Risa Ontiveros o si Stella Kimbo. Magsabi Pero ka ano lang ba, kayo. partner, masingit ko lang. Ang ganda nung sinabi ni Jay. Ang ganda sinabi niya na basa na yung credibility ni ano dito, ni Risa. Isipin mo, parang pinagtanggol ni Kimbo si Pastor Kibuloy. Kasi nilabas niya yung kasinungalingan Ni ni Risa Risa. Ontiveros. So kung nagsisinungaling si Risa, ano nga asahan mo sa mga bintang ni Risa kay Pastor Kibuloy? Yeah. O di ba? Kahit nananahimik si Pastor, kaya mo pagka ikaw ay nasa tama at ikaw ay pinagchichismisan, alam mo panlaban sa chismis, relax ka lang. Yan. Relax ka lang kasi lalabas sa future. Time will reveal yung katotohanan. Makikita nila yung nagpapakalat ng chismis, demonyita. Yun. At dito, na-justify dito, yung kasinungalingan ni Risa Ontiveros. But anyway, alam niyo kung bakit sila nagkakagulo-gulo? Aba, eto na kasi. Dumulog na sa Korte Suprema ang ilang personalidad para ipawalang bisa ang 2025 national budget. Si MJ Mondihar sa report. Inihain nitong Lunes, January 27, ang petisyon na ipinapawalang bisa sa Korte Suprema ang 2025 national budget. Sa Facebook post ni Attorney Vic Rodriguez, makikitang hawak nito ang opisyal na kopya ng petisyon. Kasama nito si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab na isa rin sa mga pumuna sa mga blankong line items sa BICAM report ng 2025 national budget. Tinawag din nila ang 6.352 trillion budget ngayong taon bilang the biggest money heist o pinakamatinding pagnanakaw sa bansa. Pinitik din ng mga ito ang mga senador at congressman na hindi tumulto sa pagpasa sa national budget at binansagang mga kasabwat sa umunoy pagnanakaw. Nauna namang sinabi ng acting chairman ng House Committee on Appropriations na si Congresswoman Stella Kimbo na walang blanco sa 2025 BICAM report at may pagpayag naman ng technical staff ng Senado at Kamara para ayusin ang typographical error sa BICAM report. Pero sa panayam ng SM9 News ay kinontra ni dating Budget Secretary Wendell Avisado ang dahilan ni Kimbo. Ang sinabi lang doon yung mga typographical errors and those that would require simple correction but certainly not to fill in the blanks specifically for budget appropriation or allocation, no? Kasi wala nga doon Iginit naman ng mga petitioner na pirmado, ratipikado at inihain bilang enrolled bill ang final bicameral conference committee report na puno ng blanco. Kung ganun, walang amount sa bicameral conference committee report in terms of appropriating certain figures or amounts for specific departments. Nabanggit ko nga kanina yung DA, NIA, tsaka PCA. Paano nagkaroon ngayon ng amount dyan at na-filled up yung blank or blanks doon sa enrolled bill? Who did it and who ordered that such be done? Saad naman ni Avisado na may kapangyarihan sana ang Pangulo ng Pilipinas na i-veto ang mga questionabling items sa BICAM report. Pero naaprubahan as is ang BICAM report kahit may mga nauna ng panawagan sa presidente na suriing mabuti ang budget bill. The President would have exercised diligent efforts. Nauna namang nanawagan kay Executive Secretary Lucas Bersamin, si Presidential Sister, Senator Amy Marcos, na huwag gayaan ng kapatid niya na si Marcos Jr. na pirmahan ang tinawag niyang very bad budget ngayong taon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SM9 News. Ayo mga partner, bago ko bigyan ng komentaryo, mayroong pumasok dito hindi ko pa alam kung confirm to pero may nagkomentaryo na sabi, invited din daw si Mark Lopez. So tatlo na kayo. Si Mark Lopez tatlo na kayo, Jay. Tatlo na kayo, Jay. Di ba, mag-cheer kami sa labas. Nasa labas kami, mag-cheer kami. Tingnan natin, baka dadami pa yung listahan na yan Pero alam mo, ako inaantay ko talaga dito. Under the radar to si BBM. Sa kabila ng nangyayari ngayon sa budget na yan, hindi pwedeng nasa tabi lang ang presidente. Ikaw ang leader
dapat merong sinusundan. Kahit sabihin natin na meron tayong iba-ibang branches, executive, legislative, judiciary, miski na, pumirma ka pa rin, imbestigahan yan, dapat may kamay pa rin ang presidente dyan. Hindi po pwedeng lagi siyang nakagitna. Hindi pwedeng iwas pusoy. No? So, napakalaking issue para sa atin ito kasi nawawalan na po ng direksyon yung ating bansa. At napakahirap po na walang tumatayong leader. Kasi pagka may vacuum of leadership, merong magbibida-bida dyan. And possibly, ganyan na po ang nangyayari sa bansa natin, kaya tayo nagkakaroon ng problema. Posibleng may nagbibida-bida dyan, malay natin, yung speaker, yung Senate President, hindi na natin alam. Diba? Bakit? Kasi hindi hawak ni Marcos. Ayaw niyang gamitin yung bigay sa kanya ng Estado, yung kanyang pagiging leader bilang presidente. Imagine niyo na lang to. Kayo mag-isip. Kung ito nangyari at ang presidente ngayon, si PRRD, ganyan kaya ang gagawin niya, nasa isang tabi lang? Walang say? Magtuturo lang ng magtuturo? Master? Ito kasi ang problema dito. Ilan ba yung boto ni Mr. Martin Romualdez, ni Speaker? Mga nasa 2,000, ganon? Wala pa atang 50,000 ang boto nito? Hindi naman siguro. Hindi ko sure. Kasi ito, 300K yata. 300K, okay. So ito po kasi ang problema, mga kababayan. Dito sa lumilitaw na problema sa budget, sa BICAM, report, sa committee, nagkakaroon talaga ng problema, lumilitaw, nagagaling ang problema dyan sa Kongreso. Ang problema po natin, kasi katulad na sinabi ni Coach Oli, parang walang pakialam. Medyo dumistansya na nga yung Pangulo, di ba? At sinabi niya na wala daw silang kinalaman. Walang kinalaman ang palasyo doon sa mga blanco. Well, may kinalaman po kayo dahil kayo ang presidente ng Pilipinas. Unang-una, ang problema kasi dito sa ating mga leader, hindi sila nakafocus doon sa mga trabaho nila. Ngayon, nakafocus sila doon sa budget, doon sa pondo. At ang problema dito, ang nakikita natin kung saan ang problema ay nag-uugat diyan sa Kongreso. Mga kababayan, papayag ba tayo na ang halal ng distrito ay siyang nagmamanage o nagmamando kung saan ilalagay ang pera ng taong bayan? Dapat nasa kamayan ng presidente. Siya ang magmamando. Saan mo ilalagay ito, saan mo ilalagay ito. Pero sa lumalabas ngayon, kahit saang anggulo natin tingnan, si Mr. Speaker Romualdez at yung kanyang kanang kamay ang nagbabalangkas ng batas regarding dito sa budget. Yun ang problema. Ang problema kasi sa kanila, may pera. Nandyan ang pera, nandyan ang pondo, nandyan ang budget. Yung budget na yan, gagamitin sana yan para sa ikagaganda ng ating bansa. Pero, hindi sila nakafocus doon sa pagpapaganda sa ating bansa Nakafocus sila kung doon saan sila makikinabang. Kaya walang nangyayari. Tingnan nyo, 3 taon na sila nasa gobyerno. Wala pa rin po tayo na-accomplish, mga kababayan. Wala pa rin infrastructure or anything, any project na magbibigay ng medyo magandang epekto sa ating mga kababayan at maging sa atin mismo. So ngayon, ito ang problema. Nagkaroon ng petisyon sa Korte Suprema sila Attorney Vic Rodriguez. Ngayon, kapag kinatigan ito ng Korte Suprema, anong mangyayari? Ang susundin nating batas o budget, yung budget ng 2024. Ang mangyayari, yung pondo, i-realign doon sa budget points noong nakarang taon. Ang problema dito, kawawa yung mga kongresista, partner. Kasi mawawalan sila ng pangkampanya. Oo, na pera. Yung mga insertions, magiging savings na ng gobyerno yon kung sobra-sobra yung pera. Kaya, ito ang problema kasi sa mga kandidato o sa mga politiko na nakafocus doon sa budget, hindi doon sa papaano gagamitin yung budget sa tama. Yun ang problema, mga kapatid. Partner. Okay. Jay. Ano daw sabi? Wala na daw
kinalaman ang Malacanang mapatungkol dito. Ginagawa niyo naman kaming tanga kayo. Laki-laki ng intel fund ni Marcos Jr. Ba't hindi niya nalalaman na may issue sa BICAM? Tsaka unang-unang makakaalam niyo, presidente. Hindi, anak ng teting niya, ginagawa niyo naman kaming walang alam mo. Anong silbi ng intel fund ni Marcos kung lagi na lang siyang walang alam? Ano yan? Kada mabibisto kayo, sa kasinungalingan nyo, sasabihin nyo wala kayong alam. Wala pala kayong alam. Sinabi ni Marcos na sinungaling si PRRD. Doon pa nga lang, halatang siya ang walang alam talaga. Correct. Sorry Ang sinabi ni Bersamin, hindi ako nagkakamali, walang alam ang Malacanang. Oo, wala talagang alam. Yung sinabi ni PRRD, nag-react siya kahit hindi niya alam Biruin mo, anong sinasabi about sa GAA, di ba? Sinasabi ni PRRD about sa BICAM report na may blanco. Hindi nga nila alam. So, hindi mo talaga alam. Ito yung talagang pinakamalinaw na talagang weak talaga tong leader na to. Biruin mo, presidente ka, wala kang alam sa BICAM, sa national budget, sa BICAM report. Anong silbi mo? Ano yan, puro ka lang pirma kahit na hindi mo binabasa, wala ka bang mga sekretary dyan na para alamin kung ano yung mga dokumento na yan, hindi nyo ba yung pinag-aaralan bago nyo pirmahan? Ito yung sinasabi ni PRRD noon na napakahirap maging presidente. Yes. Ganito, araw-araw ang pinipirmahan niya, minsan inaabot pa siya hanggang umaga, kaya nga siya nangayayat ng ganyan Lahat yun binabasa niya kasi baka mamaya may makalusot na kinukurap na ang pera ng bayan. So binabasa niya yun, pinag-aaralan niya ng maigi yun para wala siyang maging problema. Kasi nga, yung pirma ng isang presidente, napakamahalaga yan sa lahat. Yan ang parang tinatawag na kapangyarihan talaga dyan. Pag pinirmahan na ng presidente, batas na yun. Presidente yun, batas na yun. So wala kang alam, tapos si Romualdez laging may alam. Ikaw ang House Speaker, tapos si Romualdez ang presidente. Magpalit na kaya sila? Di magpalit na lang kaya kayo. Lagi kang walang alam. Hihingiin namin yung opinion mo, sabi mo wala kang alam. Tapos sasabihan mo pang sinungaling si PRRD. Ngayon, ultimong mga ibang mga politiko na nagpapatunay na may blanco talaga dyan, may black item dyan. So sino nga sinungaling ngayon, di ba ikaw? Yan ang hirap kapag yung tipong basta lang tayong kumuda tapos di naman natin inaalam. Anak ng teting, ngayon lang talaga ako nakita ng ganyang presidente. Speaking of BBM, sabi mo, walang alam. Pero alam mo, nakailang biyahe yan. Ibang bansa. Iba't ibang bansa ang Isa biyahe. pa yan. Ngayon, wala bang alam yan? Wala. Ano sa tingin ninyo? Meron bang nakuha pa bang matinong investment sa Pilipinas? Nakadagdag ba ng trabaho itong mga biyahe ni BBM? Actually, mga partners, hindi mo na kailangan itanong yan di ba? Kasi base sa mga pag-aaral, sa mga research na ginagawa ng mga researcher dito sa Pilipinas, lalong lumalaki yung poverty rate dito sa Pilipinas. So doon pa lang malalaman mo na wala talagang nangyari doon sa mga pag-alis-alis niya dito sa ating bansa at wala pa rin tayo nakikita na pinipresenta nila na nanggaling ito doon sa pag-alis-alis natin, doon sa mga investment ito galing sa ibang bansa, wala pa tayong nakikitang ganun Ang nakikita pa lang natin kung paano sila mamigay ng ayuda. So ang problema kasi dito, ang problema dito mga kababayan, ang problema dito, yung naging complacent sila, namihasa po sila doon sa mga ginagawa nila sa unang taon, pangalawang taon, at ngayon sa pangatlong taon. Namihasa po sila, mga kababayan, dahil may kumukontra, pero hanggang salita pa lang nung una Kasi binabalaan nga sila. Pero ngayon, umabot na po ito akala kasi nila walang maglalakas ng loob na pumunta sa Supreme Court. Noong mga unang taon, pangalawa, okay lang.
Pinagbibigyan sila ni PRRD, pinagbibigyan sila ng taong bayan. Nagano na nga nagbigay na nga ng hint si PRRD na pag ginulo nyo ang institusyon ang konstitusyon natin, mananagot kayo. At kapag nilabag ninyo ang konstitusyon natin, mananagot kayo sa taong bayan. So eto na yon. May naglakas ng loob na. May nagpunta na sa Korte Suprema. Ngayon, akala nyo siguro, ganon-ganon lang, maloloko nyo ang taong bayan. No? Ang taong bayan, nagmamasid lang yan. Kapag nagkaroon ng pagkakataon na sila ay makaganti dito sa kawalang hiyaan na pinagagawa ng mga taong gobyerno, hindi naman mananahimik yan, mga partner. Oo, tapos ito pa, meron tayo naalala ko mga partners, yung sinabi ni BBM, may sinabi to si BBM at saka si Speaker Martin, yung isa Tagalog, isa English, hindi ko lang malaman kung sino yung Tagalog. Basta sabi nung isa, your days are numbered. Yung isa, patungkol to sa mga smuggling, yung isa naman sabi, bilang na ang araw nyo. Hanggang ngayon, meron bang nahuhuling mga smuggler? Ito mga smuggler sa bigas. Meron na ba? Ang balita ko, sabi nyo, bilang na araw ninyo. Taon na kayo dyan, wala pa rin nangyayari. May listahan nga May nilabas silang listahan. Ito mismo sila, Martin. Meron silang nilabas na listahan. Ni isa, wala silang inimbestigahan. Ang gusto nilang imbestigahan, vloggers. Alam mo, partner, wala naman kasi sinabing humuhulihin Bibilangin lang yung araw. Magbibilang lang pala pambihira. Pero ito, ikaw, partner, may ano ka ba? May dudugtong ka doon sa sinabi ni Concholi? Ito, yung ano na lang. Sige. Ito. Idinadaing ng mga magsasaka ng tabako ang kakulangan ng suporta ng Administrasyong Marcos sa kanilang industriya dahilan kung bakit marami raw magsasaka ang nawawala na ng gana sa pagtatanim. Bukod pa riyan, dihado rin sila dahil sa umano'y talamak na pagpupuslit ng mga sigarilyo sa bansa. Pero ang malaking tanong daw nila, bakit hanggang ngayon ay wala pa rin napaparusahang smuggler? Alamin sa balita ni Sheena Torno. Sa kabila ng panganib na dulot ng paninigarilyo sa kalusugan ng tao, ay marami pa rin sa ating mga kababayan ang nahuhumaling nito. Batay sa datos ng World Health Organization, tinatayang nasa 321 na mga Pilipino ang namamatay kada araw dahil sa mga sakit na may kaugnayan sa paninigarilyo. Kabilang daw dyan ang cancer sa baga, sakit sa puso at iba pang malulubahang kondisyon. Bagamat may negatibong dulot ito, hindi rin maitatanggi na ito rin ang pangunahing pinagkakakitaan ng ilan sa ating mga kababayan. Halimbawa na raw dyan ang mga magsasaka ng tabako sa Ilocos Sur. Katunayan, nasa 70% ng iba't ibang variety ng tabako gaya ng Virginia, barley at native ay nakukuha mula sa nasabing probinsya. Yun nga lang daw ay marami na sa ating mga kababayang magsasaka ang naghihirap at hindi pa rin umaangat sa buhay. Kaya sabi ni Bernard Vicente, Presidente ng National Federation of Tobacco Farmers Association and Cooperatives. Ang aming grupo ay sa ngayon ay bumababa na. Isa rin daw sa dahilan kung bakit tinatamad ang mga ito ay dahil sa napakamahal ng farm inputs at labor cost. Wala rin daw gaanong suportang nakukuha ang mga ito mula sa gobyerno. Bukod pa riyan, kakaunti na lang daw ang tumatangkilik sa lokal na produkto dahil sa talamak na smuggling. Sa pagdinig ng Committee on Ways and Means Joint with Trade, Commerce and Entrepreneurship sa Senado, ay ipresenta ni Senator Sherwin Gatchalian ang mga smuggled tobacco products na nabili sa mga establishmento sa Quiapo, Maynila. Patunay daw ito na hindi pa rin nasusugpo ang smuggling, hindi lamang sa tobacco products kundi sa iba pang mga produkto. Sabi nga naman ng Federation of Philippine Industries o FPI, mabenta raw ito sa ating bansa kaya talamak ang smuggling. Putting a high tax is not a solution. When you yearly tax the product, you are making yung mga mastermind, you're just giving them the strong appetite to do smuggling because sa tax alone, they will make money already. Smuggling will only go to a place where the price is high.
Walang loko-lokong smuggling na pupunta doon sa parang maritatas ang benta. Wala. So, that is what is happening now. Local nuts tobacco, dito sa atin, ang consumption na lang 60%, 40% being consumed now by illegal cigarette. Nakakadismaya raw dahil wala pa ring pangil ang nilagdaang Anti-Agriculture Economic Sabotage Act ng administrasyon. Pero bakit hindi pa rin nga ba nahuhuli ng mga taga-gobyerno ang mga nasa likod nito? Ang tingin ko dyan, kasi ang mga mastermind sa smuggling, magagaling ang kanilang manifestation. Kaya maraming maniniwala sa kanila. Magaling mag-money obra. Bakit malakas ang loob? Siyempre, siguro may protector, whatever, no? Bilyong-bilyong piso na nga raw ang value-added tax sa sigarilyo ang nawawala sa gobyerno kada taon dahil sa talamak na smuggling. Sa oras na hindi ito masugpo ng Marcos administration. Binubuhay mo ang mga magnanakaw. Binubuhay mo ang mga bandarambong. Ano pa? Pinapatay mo ang ganito yan. Pag namatay mo ang industriya, it will affect also the workers. It will affect the coffers of the government. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Matindi partners, itong problema talaga natin sa smuggling. Ganda nung sinabi niya na binubuhay mo yung mga magnanakaw. Kasi pagka hindi nasusugpo itong mga isipin mo, nagpapakawala ka na ng drug lord. Di umano. Tapos bumubuhay ka pa na magnanakaw. Tapos siga-siga pa dyan yung mga NPA nagpapakulong ng pulis. Saan tayo pupulutin yan, no? Pero alam nyo, kung titingnan po natin, isa na po sa pinakamura ang sigarilyo sa Pilipinas compared sa ibang bansa. Ako, marami na ako napuntang bansa kasi nag-OFW ako dati. At ako ay dating naninigarilyo. My last stick was 2015, hindi ko makakalimutan yon nung nag-quit ako sa sigarilyo. And before, ang nakakadalawa, 2 to 3 packs a day po ako ng sigarilyo. Salamat sa Diyos, sa grasya ng Diyos, at tayo nakaalis na po doon sa paninigarilyo dahil hindi na siguro ko aabot sa edad ko ngayon, siguro mukha akong ano ngayon. Talagang sisira ng katawan po ang paalala lang po doon sa mga naninigarilyo. But anyway, kung gusto nyo yan, matanda na kayo, hindi ko po na kayo pagbabawalan. Pero ito sa smuggling kasi, talagang naapektuhan yung ating mga kababayan dito, yung local. Kasi pagka pumapasok po yung mga sigarilyo na hindi nabibigyan ng tax, smuggled, lugi po yung mga nandito na may tax. Doon ang nagiging problema. Sabi nung kanina nagsalita, hindi po solusyon yung lalakihan mo ang tax.